Sige po, tayo po ay mag-uumpisa na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay mananalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sapagkat nagkaroon po kami ng pagkakataon sa gabing ito upang ikaw ay upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang mga salitang ito na aming mapag-aaralan sa gabing ito, Panginoon, at nawa tulungan mo po ako, Panginoon, na maihayag ko po ang katotohanan, dakilang Diyos, sapagkat sa katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ikaw ang magbigay ng karunungan kaalaman sa akin, Panginoon, maging sa mga makikinig, Panginoon, maging bukas nawa ang kanilang mga puso't isipan at ang kanilang kalwa, Panginoon, na makinig na iyong mga salita at naway maunawaan nila. Ibigay mo ang iyong malawak na pangunawa sa kanila upang maalaman nilang mabuti patungkol sa iyo, Panginoon. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng ating Panginoon. Praise God, salamat sa salita ng salamat po sa ating Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang Book of Acts. Nung mga nakaraang araw po, mga nakaraang weeks po, pinag-aralan na po natin yung book 16, 15, 16. Ngayon naman po ang pag-aaralan po natin ay ang book 17, Acts 17, mga gawa 17, talatang 16 verse 34. Yun po ang ating pagtutuunan ng pansin sa mga oras na ito. Kasi po kung babasahin ko pa po yung sa una, nais na po kayo na po ang magbasa. Bali po ang aking tatalakayin sa inyo sa gabing ito ay nagpapasimula sa Acts 17 verse 16 hanggang 34. Kasi po dito po natin maiintindihan o mauunawaan yung kung ano ba yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga gawa. Salamat sa Panginoon. Akin po munang babasahin. Pasensya na po kayo, gumagamit po ako ng flashlight kasi medyo madilim po dito sa amin kasi po may natutulog po. Praise God. Sige po mga kapatid, babasahin ko po sa inyo. Samantala ngang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Praise God. Verse 17, kaya't sa sinagogay nakipagmatuwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa araw-araw sa pamilihan sa mga nakikipagkita sa kaniya. Verse 18, at ilan naman sa mga pilosopong Epikuryo at Stoiko ay nakipagtalo sa kaniya at sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Pinabagabag ang mga iba. Parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli. At siya'y tinangnan nila at dinala siya sa Areopago na sinasabi, mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo? Tanong ng mga taga-Atenas kay Pablo. Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tenga, ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Praise God. Lahat nga ng mga taga-Atenes at ang mga taga-ibang bayang nakikipamayan doon ay walang ibang ginawa kundi ang makipagsaysayan o makakinig ng anumang bagay na bago. Nakikipag-debate po sila kay Pablo. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay mapapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Sapagkat sa aking pagkadaan
pagkadaan at sa pagmamasid ng mga bagay sa inyo na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa iisang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba, to the unknown God. Pagkakilala siya sa inyo, ibabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay at ng lahat at naririto siya palibhasa Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumataan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga bagay ng mga tao, na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ng Diyos baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sariling manunula, sapagkat tayo na may sa Kaniyang lahi. Praise God. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisisilang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw sa Kanyang ipaghuhukom ang sanlibutan ay sa katuwiran sa pamamagitan ng kaniyang itinalaga, at ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya ay buhayin niyang muli sa mga patay. At nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na maguli, ay nagbalik ang ilan na dapat sinabi ng mga iba, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. Dapat nakisama sa kanya ang ilang mga tao at nagsisampalataya na sa mga yaoy isa si Dionisio na Areopagita at ang isang babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pang kasama nila. Praise God. Salamat po sa salita ng ating Panginoon na ating binasa. Sa gabi pong ito ay nais kong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay God is one eternal. Ang nag-iisa at tunay na Diyos. Yan po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Praise God. Salamat sa Diyos. Babasahin ko pong muli ang verse. Pansinin po natin. Sabi ko po nga po kanina, ang pag-aaralan po natin ay nagpasimula sa Acts 17 verse 16 to 34. Pero ang pagtutuunan po natin ngayon, ay ang verse 16 to 34. Ito po ang ating pagtutuunan ng pansin. Pasensya na po. Dito po sa ating binasa, babasahin ko po muli sa inyo ang Acts 17 verse 16. Ang sabi po dito, wait lang po ang sabi po dito ay samantalang ang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kaniyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Praise God. Dito po sa ating binasa, ito po ay lugar ng Atenas. Ito po, yung binasa po natin kanina, yung kung saan nagturo si Pablo na
nag-share siya ng Word of God. Ito po ay lugar ng Atenas. At sa panahon po, noong unang panahon po, ang lugar po ng Atenas, ito po ay sa history, noong unang panahon, ang lugar po ng Atenas, ito po ay sentro o capital ng Greece. At alam niyo po ba ang Greece, ang lugar ng Greece, dito po matatagpuan ang mga tao na maraming tao po dito ay matatalino, mga dalubhasa, mga malikhain sa maraming bagay at isang mayamang bansa po ang lugar ng Greece. At ang mga tao dito ay magaling makipagtalo, magaling po silang makipagdebate. Pag kinakausap niyo po sila, magaling po silang makipagdebate. Ang mga tao po dito sa lugar ng Atenas, sa lugar ng Greece. Ito po dati ang history ng Atenas, sentro at kapital ng Greece. Ang mga tao po ito ay matatalino, dalubhasa, malikhain, kaya nga po maraming Diyos-Diyosan po doon dahil nililikha po nila. Sila po yung nagmumold ng mga Diyos-Diyosan sa lugar na yon. Malikhain po sila, mahusay po sila sa lahat ng bagay, mahusay po sila sa tula, sa lahat ng bagay, matatalino po sila. Praise God. At sa verse 16 sa atin pong binasa, nang makita po sa pagdaan po ni Pablo sa lugar na yon, nakita po niya yung lugar na yon na maraming ribulto o Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba yung Diyos-Diyosan o ribulto? Ito po yung mga imahen na makikita po natin sa loob ng simbahan na hindi gumagalaw pero sinasamba po ng maraming tao. Ito po yun. At sa kanyang pagkakita ng mga bagay na yun, ang sabi po, samantalang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kaniyang espiritu. Ang kaniyang sa loob niya, pagkamasid niya sa bahay na puno ng Diyos-Diyosan. Namuhi sa ibang salin po ng Biblia, sa mababaw na salin, ang sabi po doon ay nag-init. Ang sabi po rito, nag-init po ang kaniyang kalooban. Ano po ba ibig sabihin ng nag-init? Hindi po ito yung nakakapaso, mga kapatid, Ang ibig sabihin po yung nag-init yung kanyang kalooban, siya po ay nagsidhi o nagnasa. Nahigit silang mabahaginan ng Word of God. Kasi po, kapag hindi niya po ginawa yung bagay na yun, na hindi niya po bahaginan yung mga taga-Atenas, sila po ay mapapahamak. Kasi hindi po kalooban ng Panginoon yung mga ganong bagay na kanilang sinasamba. Kaya nag-init ang kanyang kalooban. Nagkaroon po siya ng matinding pagnanasa yung kanyang espiritu na ipangaral ang Word of God sa maraming tao sa lugar ng Atenas. Bagamat sinabi ko po sa inyo, ang mga tao po doon ay sobrang matatalino. At habang siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos, yung mga tao po doon ay maraming nakipagdebate sa kanya. Excuse po. Ngunit si Pablo ay hindi natinag. Hindi po siya natakot. Hindi po siya natakot na kahit marami sa kanyang nagagalit o nakikipagdebate, hindi po siya natakot na ibahagi ang Word of God kasi iyon po ang kailangan nila upang makalaya po sila sa mga bagay na hindi nila, na kanilang ginagawa, na hindi nakalulugod sa Panginoon. Patuloy niya pong binahagi ang Word of God kahit po maraming nakikipagdebate sa kanya, maraming nagagalit sa kanya. Malakas po ang kanyang loob. Napakaganda po ng katangian ni Pablo. Kung isipin po natin, mga kapatid, isipin niyo po. Kahit alam niya po yung lugar na yon na talagang delikado, kung siya po ay babahagi ng Word of God sa lugar na yon, alam niyang delikado ang magiging buhay niya, pero ginawa pa rin niya yung bagay na yon.
Sa akin pong karanasan, nakaranas po ako na sa pag-share ko po ng salita ng Panginoon, marami pong pilosopong mga tao akong nakakaharap. Pero po sa tulong ng Panginoon, nagpipray po ako, kinakast out ko po yung mga espiritu na yon, ng mga espiritu na hindi kalooban ng Diyos. Nakakapakinig po sila ng maayos, nakikinig po sila at tumatanggap po sila. Ito po kasi ang nais ng Panginoon sa bawat Kristiyano na nakakilala sa ating Diyos. Praise God. At sabi sa verse 19, basahin ko po sa inyo. Verse 19, sabi po dito, at siya'y tinangnan nila at dinala siya sa Areopago na sinasabi, mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo? Yun po sabi ng mga taga-Atenas. Dahil nakipagdebate nga po sa kanila yung mga tao doon. Nakipagdebate po kay Pablo. Kaya si Pablo ay nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag ang katotohanan. At alam nyo po ba, sa lugar ng Atenas ay may isang place po doon. Sa lugar po ng Atenas, may isang place po doon na nakita si Pablo. At alam niyo po ba kung anong nakalagay? Sa verse 23? Sabi po rito sa verse 23. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang damba na may sulat na ganito, to the unknown God, sa iisang Diyos na hindi kilala. Meron pong lugar doon na nakasulat yung bagay na yun. At sabi ni Pablo, ay meron kayong sinasamba. Sabi niya sa mga taga-Atenas. Ang sabi po rito, meron kayong sinasamba na hindi ninyo kilala. At yung sinasamba nyo na yun na hindi ninyo kilala, siyang ipakikilala ko kayo dito sa hindi ninyo kilala na inyong sinasamba. Sabi po ni Pablo, sa mga taga-Atenas, kasi nakita niya nga po yun, sabi niya, meron kayong isang lugar na nakasulat to the unknown God, ang Diyos na hindi kilala, pero sinasamba nyo. Ang sabi ni Pablo, ito na po, yung ibabahagi ko po sa inyo, ito na po yung Diyos na hindi nyo kilala na dapat nyong sambahin. Siya ko pong ipapakilala sa inyo upang kayo po ay patuloy na makalaya. Siya ang Diyos ng langit at ng lupa, siyang lumikha ng langit at ng lupa, na siyang aking ipapakilala sa inyo, at sa kanyang lahat ng galing ang mga bagay na meron tayo. Ang Diyos na ipinahayag ni Pablo, ang siyang lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na pinanggalingan ng maraming bagay kung ano meron tayo ngayon. Kaya hindi po tayo makakapagmalaki sa Panginoon. Kasi sa lahat po nung nakikita po natin ngayon, kayamanan man, mga gamit, mga sasakyan, negosyo, o ano pa man, ito po ay nagmula lahat sa ating Panginoon. Kaya hindi po tayo makakapagmalaki, mga kapatid. Yan po ang sinabi ni Pablo. Alam niyo po ba, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ang ating Diyos ay may hinahanap po sa atin. Siya po ay may hinahanap bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay may dapat gawin sa Kanya. Ang atin pong Diyos ay nalulungkot. Siya po ay nalulungkot, mga kapatid.
Kasi po hindi po natin na ibibigay yung ating pinaka-best na paglilingkod. Yung ating pinaka-best na pagsamba. Nalulungkot po ang ating Panginoon. Babasahin ko po sa inyo sa verse 27 hanggang 29. Ito po ang sinabi ng ating Diyos. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos. At mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa kaniyang lahi. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Alam niyo po ba mga kapatid, ang ating Diyos ay hindi natin makikita sa mga inukit ng tao, sa ginto, sa pilak. Hindi natin makikita ang ating Diyos sa templo na siyang ginawa ng mga tao upang kanilang sambahan. Hindi po natin makikita ang ating Diyos sa lugar na yun. Kundi saan po natin makikita ang ating Panginoon? Sa ating puso. Oo, tayo po ay every Sunday naglilingkod, uma-attend sa church, uma-attend sa templo na ginawa. Naglilingkod sa Panginoon. Pero paano po ba natin siya pinaglilingkuran? Matatawag lang po na templo yung lugar na yun kung ang mga nasa loob noon naglilingkod doon o ang mga umaaten ay tunay na anak ng Diyos. Paano ko po nasabi? Yung nananahan ng Panginoon sa ating puso. Yung nagnanais ang ating puso na damdamin ang pagmamahal, ang kabutihan na ginawa ng Panginoon, na siyang lumikha ng langit at ng lupa, na siyang nagbigay ng lahat ng bagay, na siyang nagbigay ng hininga, na siyang nagbigay kung bakit tayo kumikilos, nagsasalita sa mga oras na ito. Hinahanapan po tayo ng Panginoon, mga kapatid, na ang ating Diyos ay may hinahanap sa atin. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang ating Panginoon hindi lamang Diyos ng pag-ibig. Siya rin po ay Diyos na mapanibughuin, siloso. Nais niya po na sa Kanya lamang yung ating pagsamba, yung ating ginagawang pagpapagamit, yung ating ginagawang paglilingkod. Nais niya po na sa Kanya lamang, hindi po sa ibang bagay. Gaya po ng nasulat sa salita ng ating Panginoon, sabi po dito sa Deuteronomy 4 verse 29, ngunit mula ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Sabi po rito sa Deuteronomy, Exodus 20 verse 3 verse 6, huwag kang gagawa ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Praise God. Ang ating pong Diyos ay nananahan sa bawat puso ng tao na nagnanais na siya'y tunay na mapaglingkuran.
sumasamba sa espiritu at katotohanan. Siya po ay nagnananahan sa puso ng bawat gayong mananampalataya ng Diyos. Yun nga po, sinabi ko po sa inyo, Deuteronomy 6 verse 4, ang sabi po dito, dinggin mo at o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos. Isipin niyo po. Yan po ang ating Diyos, iisang Diyos, eternal God. Nag-iisa lamang siya. Wala po siyang kaparis, wala po siyang katulad. Nais ng Panginoon na siya ay nais ng Panginoon na siya ay ating hanapin, pamanahin, patirahin sa ating puso. Mananahan siya sa ating puso. Ano po ang nais ng Panginoon? Hanapin natin siya, saliksikin natin siya, at paglingkuran natin siya. Saliksikin natin ang kanyang mga salita. At ang sabi po rito, ating hanapin ang Panginoon at siya'y ating matatagpuan. Deuteronomy 4 verse 29, ang sabi po, pasensya na po mga kapatid ngunit mula sa iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Ang sino mang nagnanais na mag-seek kay Lord, maghanap kay Lord, ay matatagpuan siya. Nawa mga kapatid, magkaroon po tayo ng desire na iisang desire. Ano pong desire ito? Ano pong pagnanasang ito? Na patuloy nating hanapin ang ating Panginoon. Oo, tayo po ay naglilingkod sa Diyos every Sunday. Pumapasok ng church, lumalabas, pasok, labas, pasok every Sunday. Nakikinig ng Word of God. After that, kamusta na po? Di po ba? Naipamumuhay po ba natin ang salita ng Diyos? Si Pastora po, every preaching niya po, lagi niya pong sinasabi, saliksikin niyo ang salita ng Diyos. Hanapin niyo ang Panginoon at inyong masumpungan. Lagi po niya sinasabi sa atin yung mga bagay na hindi po siya nagkulang. Salamat po sa ating Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng isang lingkod na mapagmahal sa kanyang mga tupa na laging pinaalalahanan na ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga tupa. Salamat po sa buhay ng ating pastora na hindi po simple yung lagi kang mangaral ng Word of God. Hindi po simple mga kapatid. Pero marami po ang tinuturuan sa loob ng church na hindi naghahanap sa katuwiran, hindi naghahanap, hindi nagsasaliksik sa Panginoon, hindi nagsasaliksik ng mga salita ng Panginoon. Marami pong mga Kristiyano ang sinasabi kilala nila ang Diyos. Oo, kilala ko ang Diyos kapag ikaw ay nagbahagi. Kilala ko ang Diyos. Gaano mo po siya kakilala? Gaano po natin kakilala ang ating Panginoon? Ang pagkaalam lang po ba natin sa ating Panginoon, siya ay Diyos ng pag-ibig? Hindi po. Siya rin po ay Diyos na siloso, mapanibuguin. Siya rin po ay Diyos na naghihimagsik. Kung tayo po ay nasasaktan, higit po ang ating Panginoon na siyang lumikha sa atin. Nasasaktan po ang kaniyang puso sa tuwing tayo nakakagawa ng hindi hindi naaayon sa kanyang kalooban. Nasasaktan po ang kaniyang puso mga kapatid. At hinahanapan po tayo ng ating Diyos ng tunay na pagsamba na nagmumula sa ilaliman ng ating kaluluwa, ng ating puso, ng ating isipan.
Seek the Lord with all your heart, strength, and soul, and mind. Kaya nga po may salita ang ating Panginoon na ganun eh. Kasi po maraming tao po ang hindi humahanap sa Diyos. Sapat na po sila na attend. Sapat na po sila na every Sunday nasa church. Bakit po tayo ma-attend? For the sake of attendance. Dahil may sinabi po si Pastora noon na pag na-complete natin yung ating attendance magmula January to December, may gift. Dahil po ba dun? Nawa hindi po tayo masumpungan ng ating Panginoon sa bagay na yun kung bakit po tayo umatin, kundi masumpungan po tayo ng ating Panginoon na nagnanasang patuloy ang ating puso, ang ating kaluluwa, nauuhaw sa kanyang mga salita, nauuhaw sa pag-ibig ng ating Panginoon. Lagi po nating sabihin, mga kapatid, Panginoon, nais kitang makilala ng lubusan. Nais kong maranasan palagi ang iyong kapangyarihan. Nais kitang sambahin sa espiritu at katotohanan. Ito po ba ay nagagawa natin? Alam natin na may Diyos. Alam natin na may iisang Diyos. Pero binibigyan po ba natin siya ng kaluhuran? Si Pablo po, nung ipinangaral niya ang Word of God, si Pablo po ay kinakitaan ng Panginoon ng tunay na pagnanasa na siya ay mapaglingkuran. Espiritu at katotohanan, isang lingkod ng Diyos na nagnasa na masundin ang kalooban ng ating Panginoon kahit ano po ang kaniyang maranasan. Praise God. Seek the Lord while can be found, mga kapatid. Hanapin natin ang Diyos habang siya ay pwede pang hanapin. Sapagkat darating ang panahon, baka hindi na po natin siya matagpuan. Kung tayo po magpapatuloy, mga kapatid, sa mga bagay na hindi nakalulugod na ating ginagawa, na hindi nakalulugod sa ating Diyos. Kung tayo po magpapatuloy na gumawa ng mga bagay na ikinalulungkot ng puso ng ating Diyos, hindi na po natin siya matatagpuan sa time na gusto na po natin siyang hanapin. Gusto natin maranasan ang kaniyang pag-ibig, ang kaniyang kapangyarihan. Salamat sa ating Panginoon. Basahin ko po sa inyo yung Jeremiah 29 verse 13. Ang sabi po dito, "And ye shall seek me and find me, when you shall search me with all your heart. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso." Praise God. Mga kapatid, nais po ng Panginoon na tayo makasama. Nais po ng Panginoon na ibigin tayo ng lubusan. Huwag po nating ilayo ang ating puso, ang ating pagkatao sa Panginoon. Sa mga huling araw po na ito, magnasa po tayo, mga kapatid, na patuloy po siyang paglingkuran, patuloy siyang mahalin, lalo sa mga nagpapagamit sa ating Diyos. Magpagamit po tayo ng buong puso, na nasain po natin sa tuwing tayo magpapagamit, maranasan po natin lagi ang kanyang kapangyarihan. Maranasan po natin ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Salamat po sa ating Panginoon.